Ayan. Anong episode na ba tayo, man? Welcome sa Sino Stories. And ano episode na to, Jem? Hindi ko na rin na ang dami na nating na-record eh. Episode 4. Hindi. This is episode 4 for Sino Stories. Okay, episode 4. Kasi yung mga ibang na-record natin, that's with a different topic. Pero this is episode 4 and ngayong gabi, we have a special guest galing pa sa Davao. Tama, Miss Lira Davao, right? Opo. Oh, layo ah. Her name is Lira Luna. Author siya ng madaming kwento. And then, joiner and winner ka rin sa mga writing contest, di ba, Miss Lira? Yes po. Yun, no, di ba, man? Ah, Nice. Jem, kailan mo naalalang nanalo tayo sa writing contest? Parang ayaw nga nating Wala. sumali. Di ba? Ah, dami. Ilan na story mo, Lira? Ay, Diyos ko, ang dami na. Um, Halos hindi ko na po Marami mabilang na talaga. Di ba? marami na. Mahiya tayo, Marami na Jem. talaga. Mahiya tayo. Oo nga eh. Dapat anong tawag dito? Dapat huwag kang papayag ng libre. Dapat may ano ka. Ay, bayad yan si Miss Lira. May Ay, mga ano bayan, yan. bayan. Tayo hindi. Hindi interview nga. Pero thank you ah. Pero thank you sa sama sa podcast. Thank you sa Yes po, pagsama salamat sa din po podcast sa namin. pag-invite sa akin. Mm. Welcome, welcome. And it's an honor to talk to a fellow writer din. Kasi syempre kaming dalawa, kami lang madalas nag-uusap ni Jem. And then, minsan yung pag-uusap namin nagiging weirdo na. Meron ka rin bang ganong kaibigan? Lira? Na nag-uusap kami, di ba? The usual na sinusulat mo or natin is horror. And then, pag nag-uusap kasi kami ni Jem like sa coffee shop, Mm. sa ibang lugar, kahit saan, sa kainan, pinag-uusapan namin yung paano natin papatayin si ganito, sa Yung ganito. mga oh, yan, kami lang lagi yung may magkaututong dila pagdating Oo. sa kwento. Ayun, pag makikita kami. So, meron kang ganun na mga kaibigan din na nami-meet mo, tas nakakausap mo sila ng purely ba paggagawa Actu- ng kwento. Actually po ako kasi wala po akong masyadong kaibigan sa personal. Sa Facebook marami, Mm. pero sa personal po wala akong masyadong kaibigan kasi sanay ako na yung palaging ako lang mag-isa. Hindi ako Grabe. sanay gumala, hindi ako sanay lumabas. Typical na writer. Mm. Usually ako lang po. Oo, pero may kagandahan yun ah. May kagandahan yung minsan mag-isa ka lang. Hindi ka nai-impluwensyahan ng kwento ng iba. Yung purely, yung lahat imagination mo lang talaga yung sinusulat mo. Hmm. 'Di Totoo ba? Kaya yan, totoo maganda yan. rin 'yon, yung hindi ka muna merong point na hindi ka muna magbabasa, hindi ka muna manonood ng movie. So lahat lang gawa mo galing sa 'di ba? Lahat lahat hindi Yes. Agree. 'di Agree. ba? Hindi siya mababias, kumbaga. Yung bias ng kwento mo is solid, kumbaga, na idea mo. Mm. Kaso sa amin kasi ni Jem, pag may kwento, for example, si Jem or ako may kwento, at chat ko kagad, yan man may idea ako, ganito kagad. Or siya, magsaset siya na, oh, ito kwento ko, basahin mo. Ganyan yan eh. So, yun yung sa amin. Kasi, although, mahilig din naman tayo mag-isa. Usually ako man, di ba? Alam mo naman ako. Hindi Mm. rin naman ako lumalabas. And minsan na lang tayo makapag-usap. Di Ako ba? din naman, oo. Kumbaga, kung hindi mag-isa, hindi naman sa mag-isang purely mag-isa, pero may mga times sa pagka magsusulat yung syempre gusto natin tayo lang. Pagka may kasamang makikipag-usap tungkol sa stories yan, si Anthony. Yan. Mm. Meron ding iba, pero mas si Anthony yung kasama ko. Tapos, ikaw, ayan, nag-uusap-usap na tayo. So, minsan, pagka meron tayong gusto mag-brainstorm sa kwento, so, pwede ka na meron ka Mm. may circle ka na, di ba? Pwede ka mag-chat sa amin. Introduce ko rin si Jem kasi actually most ng mga kwento dun sa page namin sa kanya. Eh ako talaga Mhm. minsan lang din ako magsulat pero mahaba. Yung parang si Jem kasi parang pag may ideas yung sulat na kagad. And then pag nasulat niya na, yun na, post na namin. Pero lately, nagpipigil kami mag-post, 'di ba, Jem? Oo. Kahit ako kasi
alam din ni Miss Lira yan nung nakawan nga ng content. Ginagawa nilang Yes po. content sa YouTube. Which is, ano yung naging experience mo doon, Lira? Ako kasi ganito. Pinopost ko po kasi siya sa page ko para siyempre mabasa din po ng libre ng iba. Opo. Pero yung Mm. iba kasi yung pakiramdam na kapag nanakaw yung ano mo, yung story mo, kahit yung mga sentence, yung mga letra, kilalang kilala mo na sa'yo yun eh. Ang masama pa, bayad na siya. Tapos pinost nila sa Facebook at saka sa YouTube channel nila. So ang kawawa yung narrator na nagbayad. Kasi Mm. 'di ba bayad mo yun eh. So parang nakakaano lang din na sila, kumikita sila sa story na ninanakaw nila. Kaya Wal- ang Mm. parang para sa akin masakit. Masakit yung ganun. Para sa akin Oo. at para sa narrator ko. Oo, Kumikita sila ng libre. Kumikita sila ng libre. Oo. kumbaga, nandun tayo sa station, nag-inspire tayo ng iba. Gusto natin na mag-enjoy yung mga tao. Pero ginagamit kasi ng iba nga eh. Diba? So, kaya one reason din kaya hindi rin ako nag-post ng stories ko. May share ko lang. Marami na talaga ako nasulat. Shorts lang kasi. So, parang di ko, siguro nasa 50 something na ganun na. Marami, pero hindi ako nagpo-post kasi the way I want to protect myself is gusto ko, pagka nilabas ko yung story, podcast na. Diba? So, unang labas, Oo. that's me. Ako yun. Or, kung ipopost Narrate ko na. man, kung ipopost ko man sa opisina kasi secured sa amin. Hindi siya hindi siya na-download, hindi siya ma-view outside ng opisina. So, yun yung way ko sa akin. So, sa atin, siguro yun nga, extra careful na lang siguro tayo sa Siguro, may page, nakita ko ano ba yun? Sa own profile mo yun or page? Yung binivisit ko. Ano ko po siya? Page Facebook ko tayo. talaga siya. May page din Face. po ako. Ay, Okay Ay, na. hindi po. Bali, profile ko po siya. Yung pinaka Facebook niya. Meron akong page, meron din po akong Facebook na ginagamit ko araw-araw. Bali, doon ko po siya ina-upload yung mga story ko na tapos pinopost ko din naman po sa page ko. Iba yung page ko sa horror, iba din po yung page ko doon sa mga love story. So Uy, naman love may story din horror pala. and love story. Well, Pag ako, horror, mag-isa siya. Pag love story, kailangan niya ng... asawa. Ay, iba Yung pa. asawa niya. Si Mister. Hindi, Ah, si Lira is happily married na, right? mm-mm. And without kids. And in-interview ko naman offline. Oo. Pero Opo. let's talk about your name, no? Lira Luna. Alam ko yung ibig sabihin ng Luna. I know that this is your pen name. Ang Luna is Mhm. moon, right? What does Lira mean? Lira, La- liar? liar? O para tayo. Yun yung nasa eh. Actually po si Lira, nakuha ko po siya sa hindi. Nakuha ko po siya sa Encantadia, something ganun. Encantadia. Bali, para sa akin kasi yung Lira means fire. Parang ganun. Kasi po, Ah, yung element ko po is fire. Kaya pinangalan ko siya na Lira Luna. Kumbaga, alam mo ano, element mo. fire ang element ko. Kasi April ako pinanganak. Si Aris Hmm. yung si Aris yung zodiac sign ko. Kaya yung element ko po is Okay. fire. Mahilig ka sa mga ganyan. Mga animal Zodiac. spirits din. Ganon. And siguro doon Ako tayo pala, ako wind. Kasi air sign ang Aquarius eh. January ako eh. Ikaw man. Virgo ako eh. So, water din. Tama ba? Virgo. So, Water ba Virgo? Siyempre, yeah. Google natin yan. Nasa tapat ako ng laptop eh. Pero, naliligo naman ako everyday. More than 3 times. So, siguro magkasundo tayo sa ganyang aspect. Sa spirit animals, mga ganon. Kasi dati rin ako dyan. Siguro, kalahating taon talagang tinitingnan ko. Sabi ko, ano ba spirit animal ko? Ano ba yung ko? Ano ba ang parang, saan ako
Ala, napunta na doon yung kwento. Pero ayos yan. Ano ka man, Earth sign ka. Earth. Earth Si ka, Virgo. wind ako, and then fire si Luna. Ano to? Ano, avatar? Earth. Wind. Well, which is good so si Lyra is name ng sangre ng Encantadia. Yes, bali anak ng sangre. Yata, parang Anak. ganon. Ah, Oo, kasi si nice. Anak siya ni Amihan. Perena. Okay. Cool. Akala, si Perena ang ang sangre ng apoy, tama ba? Pero si Oo. Lira, anak siya ni Amihan. Ang anak ni Sangre Perina, Mm. si Mira. Mira. Okay. Ah, Maganda din yung nun no? Maganda din yung lore ng Encantadia Mulawin or Mm-mm. whatever kasi they base it on Filipino mythology, which is what I'm currently doing right now kasi yung Magwayan na sinusulat ko na novel based din yun sa mga myth and lores ng Philippines. So, sobrang mm, research din ako doon kasi ayoko namang, 'di ba, mabash na ay hindi naman hindi naman Na totoo hindi to. Oo, wala nag-check ka man man lang lang. research or ganun. Ah, So, Fire Moon ang ibig sabihin ng pangalan ni Lyra Luna. Wow, that's a good pen name. Anong pen name mo man, Jem? ako Ako alam, ang ako ginamit ko Orpheus ako eh. Yung God of Music. Orpheus. Orpheus X. Ako ang ginamit ko dati is Kiyoshi Nightfall. Kiyoshi Kiyoshi. Nightfall. Kiyoshi Nightfall, silent. Kiyoshi means silent warrior. Kasi, Mm, kaya ako lang siya ginamit kasi hindi ako masyadong nagpo-post pa. Hindi ako masyadong Kiyoshi. nag-share. Kaya ako lang nagamit yung Kiyoshi dati. Kiyoshi Mm. Nightfall. Alam mo ba yung palayaw ko, di ba man Takeshi? Takeshi is Mighty Warrior. Mm-mm. So, Nagkataon nga yun, kaya sabi ko parang sabi ko, ah, nagkasundo kami nito tapos parehas may similarities yung yung namin. mga natin, mga pen name natin, mga Ah, palayaw. So, ayun. So, speaking of palayaw, malayo yung topic. Speaking of palayaw. Tanungin natin si Miss Lira. Kung, sa dami, sabi niya earlier, madami na siyang nasulat. Right? Ano yung naging inspiration mo doon, Miss Lira? Sa mga nasulat mo? mm, siguro, ano nga ba? One. bukod I sa am TV two. Patrol ng November special. Oo. Parang ang naging inspirasyon ko lang naman po yung maliban na lang din sa mga suporta ng pamilya ko, ano. Ang Mhm. naging inspirasyon ko lang, yung parang, ah, TV Patrol. siguro, hindi. Ano ka ba? Ibig Parang sabihin, nung bata ka ba, okay, mahilig ka nakabahan sa... ako. Sandali na. Diyos ko, mahilig ka ba kinakabahan ng kami lang. bata sa... Anong tawag doon? True Philippine Ghost Stories, yung Oo. TV Actually, Patrol hindi dati. po kasi talaga, hindi po kasi talaga horror yung forte ko eh. Love Love story story. talaga ako. Mga Mm. 10 fiction ako. Tapos, Okay. bali, walang nagbabasa. Ganon, walang nagbabasa, walang pumapansin sa sinusulat ko. Hindi pa ako si Mm. Lira Luna nung time na yon. Wala Mm. pa akong ginagamit na pen name. So, nasabi ko na parang hindi patok yung pangalan ko kasi hindi napapansin yung mga sulat ko. Siguro ang naging inspirasyon ko yung buwan. Ano, kasi masyado Okay. akong Maganda. mahilig talaga ako sa buwan. Parang pag maliwanag yung buwan, parang kakaiba yung nararamdaman kong ano. Nung nagpalit na ako ng pangalan na Lira Luna at Okay. nag-post ako ng ng horror. Ang unang horror ko po na ginawa is ang lalaki sa salamin. Series po Lalaki sa yan, Mm. series. salamin. Opo. Wow. Pinost ko siya sa page na bali horror na page. Tapos Mm. pumatok siya. Parang short story lang dapat yun, bali one shot. Naghanap Mhm. ang tao ng part 2. Kaya Mhm. sinundan ko ng part 2, umabot ko siya hanggang sa part 10 po yata.
Kaya doon nasabi Okay. ko po na ano, na yung pangalan ko na ito, yung Lira Luna, parang siya yung naging ano sa akin, swerte sa akin kasi parang Okay. tinangkilik yung story ko. First time ko Mm. yung naisulat, first time na horror stories ko yun. Kumbaga yung ito yung naging inspirasyon ko, yung pangalan ko. Oo Oy, nga. ang Tsaka ganda Yun, nun, yun. no? sakto. O Siya tsaka, talaga yung naging inspirasyon ko. tsaka sakto Kumbaga kung daw. wala opo, Ay, sige lang. ito po, Sige, sige. opo, balik kumbaga kung wala si Lira Luna, wala din po ako. Mm. Yun po. Oo. Ano yung point mo Maganda din dyan? doon sa ano, kasi bukod sa meaning, Fire Moon, si Lira Luna is may ano may mystering dating pag pinakinggan. So isa Yung rin name, 'yun, no? Lira Lu. Oo. So yung Lira Luna, sinadya mo siya ba talaga na pang horror ba talaga? Or si Lira Luna is parang naisip mo lang na pangalan, di mo pa talaga inisip na pang horror. Magandang tanong. Parang naisip ko lang po siya na pangalan. Hindi ko siya naisip na sasabak Ah. siya sa horror. Kasi yung forte ko talaga is love story. Ah, Mm. actually po, ang lalaki sa salamin, hindi po talaga yan siya horror. Parang halo-halo po kasi yung ano ng lalaki sa salamin. Sa totoong story niyan, ano po talaga siya? Romance. Romance po siya Romance. na kinonvert ko po siya dun sa fantasy horror po. Kaya Mm. Mm. nung pumatok siya, pinagpatuloy ko siya, bali sinulat ko siya hanggang part 10 na ano naman, nagpasalamat naman po ako sa mga tumangkilik kasi na ano, parang nagustuhan po nila ang lalaki sa salamin. Oh, and Kaya ayun, then, go ahead, sige. opo, sige po, yung Lira Luna, talagang inano ko na po siya na, ito na lang yung gagamitin kong pangalan. Kumbaga, Mm. option ko lang muna po sana yun hanggang sa ano, na kilala siya doon sa lalaki sa salamin. At maganda din yung idea na maraming nagkakagusto dun sa kwento mo, nakakagana magsulat, no? Tama. Mm, Nakakagana magsulat kasi totoo po I yun. Oo. felt that feeling before. Kasi talagang kami lang ni Jem ang nagbabasahan ng kwento that moment. Pero nung time na nakilala ko ang Enchanted Stories, Lira, I know you're part of that group din. And then nag-post ako ng Opo. isang kwento doon and then they're saying na what's next, ano nangyari. Doon din Mm. ako nag-isip na magsulat ng magawa kaya ako ng ng isang novel or series na yung pwedeng balik-balikan ng tao. Kaso, syempre, alam mo yung writer's block naman, hindi ko matapos. And then, nagiging siya, nagkakaroon ka na maraming idea. Like kami ni Jem nito, no? Sobrang Um, dami, hindi mo na alam anong uunahin mo. Kaya oo, isa rin yun sa correct. nakakapigil. Nakaka-frustrate yun. Oo. Kasi, like one of the stories na sobrang inabangan ng tao is yung Sabaw. Actually, ano yun sinulat ko lang siya randomly. One shot story lang din sana yon na naging 15 chapter. Tapos hindi pa tapos. Sabi ko, sabi sa akin ng mga writers, sana to yung author na to. Tapos nagkaroon ako ng episode like nagkaroon ako ng depression and everything. Hindi ko na siya nasulat. Mhm. And then ngayon, I'm trying to uh, connect na si Sabaw dun sa kwento kong ginagawa ngayon, which is hindi ko Mm. na rin pinopost. Kasi um, plan ko siyang i-publish. And then si Jem din, may mga works din kami na plano namin i-publish. Hindi kasi ipapublish yon kung posted na siya. Nailabas na. Nailabas Oo. mo na, oo. Hindi siya tatanggapin ng publishing house. So, Oo. kaya Mhm. nagpipigil din kami lately. So, okay, nice. So what started sa iyo sa pagsusulat is sa horror sa idea ng horror. Nagtesting lang Si muna name. siya. Oo, yung name. Oo. How about dun sa mga love story mo? Ano ba yung pen name Oo. mo before? Broken string guitar po.
Broken String Bal Guitar. Uy, opo. Okay. year 2000 ang Um, mga datingan ng mga pangalan natin. Oo. Ano tayo, Pero man? ano, Mga millennial kami. pero ano ko siguro mas madali lang kasing ma-reach ang audience ng horror, tama 'yan. Pero hindi masyado ang love story rin. Siguro meron lang tamang lugar. May tamang Mm. lugar para sa May tamang audience ng outlet. love story. Oo. mm. Tama. So, add ko lang 'yun kasi may mga ganun din, meron talagang mga naghahanap talaga ng love stories kung minsan nandun yung mood mo talaga, 'di ba? Why not, 'di Nakapagsulat ba? ka ba Pwede ng pwede love ka story, man? Meron, naging horror din. Punyemas. Oo, meron din. Yung Firefly, may ano yun may pagka-love story yun nagkaano lang 'di ba? Oh, Naging yeah, I know, I know. Hindi siya love story siya, hindi siya horror man, psychological thriller. Ang dating oo, sa akin nung binasa ko yun. naging dating. Hmm. Oo. Yun yung Pero ano nice eh. na si Anthony meron din yung mga love stories eh. Ako din, Hugot boy actually, din yan. ang unang Mm. Pero, kwento ko, love story din. so, Sige, go, Lira. opo, pero 'di ba sa katagalan din po nating magsulat ng horror, parang hindi na tayo marunong magpakilig. Kasi minsan nakasulat po ako ng love story. Love story po 'yun ha. Kaso hanggang ngayon nasa draft pa rin po siya kasi nauuwi po sa parang fantasy, nauuwi sa horror, nalalagyan siya ba. Kaya sinasabi ko na Ah, sa kakasulat ko ng horror, aside sa mukha na akong horror po, hindi na grabe. ako marunong magpakilig. Hindi. Edad Siguro, na rin yun po lang. siguro. Wala lang pa sa mood. Wala lang sa ano. Kasi Oo. siguro, katulad kami, nasanay tayo. Katulad sabi mo, nasanay ka na mag-isa. Nasanay ka nag-iisip ka ng stories mo, mag-isa ka pa muna. So, mas fit yun sa horror eh. 'Di ba? Siguro pag Hmm. napunta ka sa sitwasyon na marami kang kasama, marami kang pinag-uusapan, kiligan, so mas marami kang magiging idea, 'di ba? Hmm. Maniwala kami, nagkikiligan stories din kami ni Anthony. Yan, Para nag-aanuhan din kami para minsan, tayong ano ba ano pwedeng eh. gawin sa Oo, 'di ba? Isipin mo, ewan ko kung nakita mo na si Anthony sa personal, pero hindi mo iisipin na Hindi pa. na maggagawa ng ano yan, ng love story. Isipin mo nagbebentang droga yan eh. Nakita mo, Kulot na nakita mo eh. Mm. kulot na ano no, Pero mabait kulot na yan. parang sangga no. Pero mabait yan. Di ba, So siguro mabait. yun lang. In a nutshell naman pa for me sa mga nakikilala kong writer, wala pa namang ano like masamang ugali. Siguro kasi ano tayo, sensitive tayo sa mga tao sa paligid natin. And then Mm-mm. mas ano tayo sa feelings nila compare tas na isasantabi natin yung feelings natin. Especially sa pagsusulat ng love story for me. Siguro, ang kilig is mangyayari kung merong pain kang nararamdaman. Agree ka ba doon, man? Kasi ako nakakapagsulat ako ng love story Oo. kapag broken ako, di ba? Eh, wala naman tayong partner, Oh, you understand di yung ba? ano, yung at saka sa kilig naman ang love story naman pagka naman purely puro kilig naman ano rin eh. Parang hindi rin ganun kaganda. Parang mas maganda rin na merong timpla ng medyo masakit. Yun, Oo. napiyok ako, di ba? Pero yun nga, merong masakit, meron Mm. siyang mga tanong na makaka-relate. O nga, no, paano kung mapunta ako sa ganung sitwasyon? Bago mo ibigay yung romance. Diba? Oo. So, okay yan. Tama rin na ano ka. Minsan tingnan mo rin yung may yung opposite side ng love story. Diba? Tama. Kasi usually ako naman kasi pag nagkaka-love story ako kaka-break ko lang. Yan. Pag nag pag naglabas ako ng love story yan, Oo kaka-break nga, ko lang napansin ko yan. nga. Di ba? Kaya wala nagtatagal sa akin eh. Puro ako Parang wala ako sa mood. Parang gusto kong magsulat ng love story. Break ko break kaya to. muna tayo. Mga ganun. Break muna tayo. Susulat ako Balik na lang Yung tayo pag ganun. tapos ko na. Pero yun yung Oo. yun yung isa sa mga mahirap isulat for me ah. Do sabi nila madali lang magpakilig, madali lang magpayak. Pero hindi pag isusulat mo siya, mahirap siya technically. As in Mm. siya.
Kailangan mo kasi yung idea na kilig. Pero base kasi sa mga nabasa ko kay sa mga story ni Lira. Um, like actually hindi madami ang nabasa ko Lira kasi ang dami. Nung tiningnan ko yung page mo, siguro nakabasa ako tatlo, yung Magindara, Mm. yung Lidagat, and then the other one, nakalimutan ko pero babae yun eh. Ay, yung pinabasa mo sa akin na Yes po, kwento si Helda. na sa Helda, oo. Yung parang, alam mo yun man, the way she wrote the story is parang mag-iisip ka sa ending. Parang yung ginagawa natin. Mm. Yung ending ng kwento natin is, bahala ka na, ikaw mag-isip ko ano yung ending. Oo. Basta diyan ko tinapos yung kwento. Ganyan si uh, Cliffhanger. cliffhanger siya. So with that said, no, yung second question ko naman, ano Nice. yung perspective mo uh, sa being an indie writer kasi hindi naman tayo mainstream para dun sa mga Sorry po. or advice na gusto mong ibigay dun sa mga magsa-start pa lang ng writing nila or ng page na or yung pagsusulat ng kwento nila. Ano yung pwede mo maging advice sa kanila? Yes po. Bali, kasi lahat naman tayo po dumaan sa simula. Ang Mm. maibabahagi ko lang o mai-advise ko lang sa kanila is kailangan willing silang matuto. Mm. Willing silang matuto kung ano yung itinuturo ng mga senior writer nila. Kasi katulad po sa amin, sa 2019 era po, ang mga writer noon is mahilig talaga sumali sa mga Rycon. Pero sa Mm. panahon noon, ang Rycon is certificate lang, masaya na yung mga writer, Author. katulad po Mm. nila. Yan, kasabayan ko yan, naabutan ko yan sila Miss Maria Solo, Miss Mm. Shimmer, sila Malditang Manunulat, si Okay. marami pa yan sila si Makoy Storia, si Driven Black. Yan ang mga naabutan ko. Wow. Kailangan bilang isang writer, nagsisimula kang magsulat, handa ka palagi dun sa kritiko ng tao. Maganda man o Mm. hindi. Kailangan marunong kang tumanggap, huwag kang iyakin. Marunong kang Yun. Tama. tumanggap, lalo na kapag Totoo. sumasali ka sa Rycon contest. Kasi sa Rycon, doon mo mababasa, doon mo mababasa lahat yung mga advice na may mga judges kasi na nag-a-advise na talagang kung mahina ang loob mo, hindi mo siya kayang lunukin. Talagang masasaktan ka, yung madadown ka talaga. Yung Mm. pakiramdam mo, wala na, yung parang katapusan na ng pagsusulat mo. Sa ganyang punto, kailangan matibay yung loob mo bilang isang nagsisimula. Kumbaga kahit Okay. ako kasi po ang ginagawa kong inspirasyon yung mga mas pangit na komento. Na, ay ganito ang pangit ng ang pangit Mm. ng kwento mo. Bakit ganito yung kwento mo? Mas doon mas doon po ako nagfo-focus kaysa sa magagandang komento. Kasi May kapag point yun. nababasa mo yung mga hindi mag kapag nababasa mo yung mga hindi magaganda, mas iigihan mo yung sarili mo mas i-challenge mo yung sarili mo na patutunayan ko sa kanila na kaya ko. Kaya Mm. kailangan bilang nagsisimula, willing kang matuto, willing kang Tama. makinig, willing kang magbasa ng mga hindi magagandang komento, bali gawin mo na lang yun na inspirasyon. Tapos, Mm. kailangan din na na humble ka palagi. Yun ang pinaka-importante at respeto sa mga mas nauna sa iyo. Hindi porket Mm. kasi kasi ganito usually marami ako na-encounter ng mga bagong writer na Mm. kapag maraming nagbabasa ng mga sulat nila, feeling nila, parang hindi na sila pwedeng advisean na kung ano pa ang dapat nilang matutunan. Kasi ang tingin nila sa sarili nila hindi, bakit mo ako papayuhan? Magaling ako, maraming nagbabasa, maraming Mm. ganito, Hambog nagkakagusto sa na yun. story ko. Hindi po dapat ganun. Tama. Hindi po dapat ganun. Kailangan nasa langit yung mata mo, pero nasa lupa yung paa mo. Yun ang palagi mong Yun. itatatak sa isip mo. Na hindi porkit magaling ka na writer, hindi ka na pwedeng turuan. Hindi ka na pwedeng pagsabihan kung ano pa yung mga dapat mong matutunan. Kasi ako po, hindi po ako magaling sa mga technicalities eh. Marami din Mm. po akong error niyan. Pero nagbabasa po ako ng mga kwento ng iba. Kumbaga,
tulad Mm. ni Draven Black. Kilala naman po natin talaga na magaling talaga na writer yan. Mhm. Nagbabasa ako. Parang kumbaga, hindi ko kinukuha yung idea niya sa pagsusulat. Ang kinukuha ko doon ay kung paano siya magsulat ng tamang way ng writing, tulad kung saan mo ilalagay yung mga tuldok, saan mo ilalagay yung mga kama, yung mga Tama. parang ganun po. Mm. Mm. Yung, Tama. kumbaga, bilang mga nagsisimula, lagi po natin talagang iaano sa sarili natin na wala namang masama. Kahit magaling ka pa, walang masama kung matututo ka pa at makikinig ka pa sa iba, sa kapwa writer mo. Yun lang talaga ang mahalaga. Kasi dumaan ako diyan sa Digimon era na yan. Minsan, yung may nabasa kasi ako na isang writer, hindi ko na matandaan kung anong pangalan niya, na Mm. walang nagbabasa sa mga isinusulat niya. So, parang nawalan siya ng gana. Nawalan siya ng gana. Okay. Hindi dapat ganun. Kahit isa lang, Tuloy ako lang. kasi po o kahit ako po kasi yung ano ko sa sarili ko, kahit isa lang yung nagbabasa, okay na yan sa akin. Bonus na lang kasi yung readers eh. Bonus na lang yun para sa akin. Basta ang importante, kung kahit ano mangyari, wag kang hihinto. Magpapahinga ka, pero wag kang hihinto. Tama. Kumbaga, palaging, kumbaga, ibababa mo lang yung ballpen mo. Magpapahinga ka, ibababa mo yung Pahinga ballpen lang. mo. Pero hindi may tatapon. Pero, hindi mo itatapon. Kaya magsulat ka pa rin hanggang sa matuto ka, hanggang sa makuha mo yung tamang timpla ng mga reader. Kasi ang mahalaga, meron kasing magandang story. Merong napakagandang story pero walang laman. Alam mo yon, yung nagbabasa ka na. Maganda yung mga Totoo. Totoo. technicalities niya. Perfect yung pagkakagawa ng sentence niya. Pero bakit parang walang laman? Parang walang dating sa akin. Kasi meron Mm. akong ganyan. Pero kahit makabasa ka pa ng storya dyan na Digimon, pero nakita mo na parang ang ganda ng storya niya kasi ang importante doon, ikaw at ang istorya mo, meron kayong connection dapat. Ilalagay mo yung puso mo doon sa isinusulat mo, ilagay mo yung buong emosyon mo, yung personality mo, ilagay mo doon sa istorya mo. Kumbaga parang ikaw yung bida ng sarili mong istorya Mm. para makagawa ka ng isang magandang kwento para sa mga mambabasa mo. Pangalawa, Tama. mahalin mo yung reader mo. Mahalin mo yung reader mo kasi kung Followers, wala no? sila, yung mga followers mo, yung mga mambabasa mo, mahalin mo sila kasi kung wala sila, wala ka rin. Tama. Tama yun. Yun po, yun Tama. yung Tama dapat yun, man. ang Yan. ilagay ng mga bagong writer sa kanilang isipan na manatili humble lang. Hanggang kaya mong replyan yung mga followers mo, replyan mo. Kasi sa pamamagitan nun, parang dun mapapamahal ka sa kanila, mapapamahal din sila sa'yo. Mm. Hanggang sa Tama. palagi ka nilang susuportahan. Kahit na mawala ka sa Facebook ng ilang taon, pag nabasa nila yung story mo, maaalala at maalala ka nila. Babalikan nila, no? Mhm. Oh, Diba? gusto ko 'yun. Oh, Oh. na bukod sa tama dapat lagi tayong humble, 'di ba? Para pag kasi mas magiging mas magiging ang readers natin mas magiging maluwag ang loob magbigay ng komento, 'di ba? Mm. Pagka mabait tayo sa kanila, that's one. Pangalawa, pag nakikinig tayo sa bad feedback ng mga natin, mga readers, doon nade-develop yung style, yung sariling paraan natin, yung uniqueness natin. And doon din doon din yung nadidiscover mo yung ano ba yung mga gray areas ko, yung mga hindi ito pa pala hindi ko ginagawa to, pwede pala to. Kaya pag nakikinig tayo dun sa mga pangit na komento. 'Di ba? Mm. So, gusto ko 'yun. Mas maganda nga Gawing na gawing constructive sa'yo. Though criticism siya, gawin mo na lang na maging mm, constructive siya para sa'yo, di ba? Huwag siyang maging destructive sa'yo para tuloy pa rin yung pagsusulat mo. And then, yeah, I like din yung pagiging humble, yung pagiging yung mata sa langit, paano yun? Paa sa lupa, I like that. And then, mahalin mo yung ginagawa mo. Love your craft. Love your own. Tama. hindi ka naman So, hindi naman tayo gagaling kung hindi natin gusto talaga yung ginagawa natin. So talagang wag lang bibitaw, 'di ba? tama. Ganun tayo pag nasasaktan tayo sa salita at sa sitwasyon.
Parang ayoko na. Okay. Pero wag lang natin bibitawan. Okay. So, Kapit ka lang sa teka. ballpen mo. Kapit lang sa ballpen. Teka, mag-ano tayo, magbe-break muna tayo ng ilang minuto kasi ah natapos na. And then, babalik tayo agad. Ano lang natin to, re-restart lang natin and then break muna ng saglit. Ha? And then, bibigyan ko kayo ng bagong link para maka-join. Okay? Natapos na yung ano natin eh, Okay. recording natin. Sige, 5 minutes Edit lang ko na din lang kung tong okay part lang. na to. Edit, Ah, edit ko na lang yung part na to. Pero thank you, Miss Rira. Balik muna tayo, sisend ko lang yung Thank you po. bagong link. Okay. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Okay. Okay. Okay.